Okay, double check lang muna po natin kung live na po tayo. So first and foremost, maraming salamat po sa mga nanood o sumilip o tumangkilik po dun sa ginawa nating live video feed last week. At natutuwa naman ako at parang nakapanghihikayat din na gawin ko ulit ito regularly. So, teka, double check lang po natin. Yan, yan kung saan talagang so mabilis po ang oras at medyo kumukulog na po ang panahon ngayon. Hindi natin alam kung uulan po. At sana damayan niyo ako for the next 40 to 45 minutes. Again, malaking pasasalamat po dun sa mga nanood sa aking programa last week. Di ko naman na-anticipate na aabot din tayo ng ganong karaming views considering na talagang bihira naman ako nagfe-Facebook live. Aside from yung unboxing ko po ng mga yung wala kakwenta-kwentang mga koleksyon po, sa totoo lang. So, bati muna po tayo kay Attorney Angelo Medina, good morning din po, tsaka si Attorney Ron. So, sana samahan niyo ko for the next 40 minutes or so. So, basically kasi ano, may ginawa akong more than a dozen topics last week, medyo hindi ko natapos. Talagang parang akala ko nga madaling i-present pero medyo may napapahaba po pala yung ano, discussion. So, babalikan po natin yung ano, yung topic ng demurrer to evidence. So, yan, isang contentious issue rin yan kung paano nga ho ba, excuse me, pinopronounce yung ano, yung salitang yan, kung demurrer ba or demurrer. So, sa akin, to be candid about it, mas kampante ako dun sa demurrer kasi parang may mas dating kaysa dun sa demurrer. So, sa isang criminal law practitioner, isang karangalan yung matapos ang kaso by way of a demurrer to evidence sa totoo. To be candid and honest about it. O kasi biro mo, naiiwasan mo yung indignity on the part of your client kung akusado siya sa isang kasong kriminal na isalang pa sa ano sa witness stand o patunayan yung kanyang innocence. Kung sa ano talagang isang karangalan po sa isang abogado po yung ano, yung mapa-dismiss o mapa-acquit yung kliyente mo by way of a demurrer to evidence. Although matrabaho rin kasi in a sense na siguro majority pa rin ng mga lawyers natin after ng presentation ng prosecution evidence at sabihin natin nag-formal offer, nag-ruling na si judge, tapos yan kinakalendar na for initial trial for the defense. Siguro majority pa rin sa mga kapwa abogado natin, hindi natin masabi kung tinatamad lang o talagang hindi kung saan forgive me for saying that, kung saan talagang siyempre kung halimbawa sobrang busy ka, at the end of the day gusto mo isalang na lang yung testigo mo tsaka yung kliyente mo sa trial. Kaya talagang hindi ka nagte-take ng initiative. Kung saan talagang hintayin mo na lang yung initial trial for defense. Pero sa akin kasi once na yun nga nagka-ruling na po ang husgado sa ating yung formal offer of exhibits or kung saan formal offer of evidence, pasensya na po sa mga tumatawag kasi talagang itong aking kompromiso po talagang mag-lecture for the next 40-45 minutes. So, good morning, Attorney Jeff. Good morning po, Solimar, Katakutan. So, in short, kasi may tumatawag na kliyente kanina po kaya talagang medyo naantala po tayo ng konti. So, in short, marami pa rin sa practitioner yung ano, talagang hindi na talaga take ng initiative para makuha yung case by way of demurrer to evidence. Siguro talagang medyo inisip na ng defense counsel na talagang mas maganda kung halimbawa isasalang na lang niya yung kliyente at 10 na mga testigo niya. Pero sa akin kasi after yun nga nag-ruling na po ang korte natin sa
formal offer of evidence or exhibits ng prosecution, dun pa lang natin malalaman kung talagang na-prove na ng prosecution yung lahat ng elemento ng krimen. So sa'kin, may makita lang akong isang elemento na hindi napatunayan or sabihin natin medyo 50-50 ang laban, eh, we might as well ano, try na paalam sa husgado na magfa-file tayo ng demurrer to evidence, gano'n. So sa'kin na to be candid about it, eh, majority ng mga kasong kriminal ko talagang dinadaan ko sa demurrer to evidence. Bihira lang yung napalagpas ko po yung gano'ng klaseng pagkakataon. And, fortunately enough, eh, tagang, medyo pinapalad din naman tayo na tagang, marami-rami na rin po yung, napa-dismiss nating kaso by way of, demurrer to evidence. Lalo na sa mga drug cases, 'yan, sa totoo lang. Although siyempre hindi natin na tino-tolerate ang mga ano, yung, pumapasok sa ganyang larangan sa pagbebenta or, pagtutulak ng droga. Pero sa mga nahawakan kong mga drug cases, ayan, napakadaling ano, mapa-dismiss yung kaso o mapa-acquit yung kliyente mo by way of demurrer to evidence kasi tagang, dun pa lang sa chain of custody, eh, talagang mahihirapan na yung prosecution na talagang ma-prove with certainty yung apat na links na yun. So going back dun sa topic natin sa demurrer to evidence, 'yan kung saan talagang isang karangalan sa isang defense counsel, kung saan kayabangan na rin so to speak, na masabi mo sa kliyente na, "Taga kita niyo po, hindi na kailangan pong isalang sa witness stand yung kliyente at, yun nga mapatunayan mo na talagang walang kasalanan, inosente siya at talagang, mapapakita natin sa husgado na talagang hindi naman na-prove yung ano, lahat ng elemento ng krimen na dapat mapatunayan beyond reasonable doubt ng taga-usig or ng prosecution side." So, uulitin ko, wala namang masama na ano, talagang, explore natin yung possibility na mapa-dismiss yung kaso ng kliyente natin by way of demurrer. Matrabaho kung sa matrabaho, totoo yan. Wala tayong magagawa kasi ano yan, major pleading po yan. Hindi ka naman yung parang gagawa ka lang ng mga 3 to 4 pages na pleading. Ito'y talagang, pag-aaralan at, magsa-cite ka ng Supreme Court decision para to back up yung arguments mo na talagang mapa-dismiss by way of demurrer to evidence yung, kaso laban sa kliyente. So, 'yan i-encourage ko yung mga lalo na yung mga bago sa propesyon na i-exhaust ang legal remedies ng ating kliyente. At, yun nga, napakalaking bagay po yung ano, yung, mapa-dismiss yung kasong kriminal na hindi mo na isasalang yung ano mo, yung kliyente mo, 'di ba? Kung ano, masarap yung pakiramdam na hindi narinig yung, testimonya ng kliyente mo para patunayan lang niya yung kanyang inosente. Kasi diyan mo masusukat yung galing ng abogado kasi basically, yung lawyer na yung ano, yung naglalatag. Kung saan talagang, yung demurrer to evidence di naman puwedeng gawin ng layman 'yan, talagang lawyer ang gagawa po niyan. At tayo yung maglalatag ng ano, ng, discussion natin kung bakit, eh, hindi na dapat patagalin yung kaso at dapat, eh, i-dismiss na po right then and there ng husgado yung, kaso. So, siguro naman na-tackle na natin yung demurrer to evidence ng ano, exhaustively. 'Yan, pupunta po tayo sa topic ng pagdating sa ano, yung, 'pag nagpe-present yung kabilang panig ng kanilang mga testigo. So, basically, may mga talagang testigo na wala naman talagang personal knowledge, so to speak. So, kung halimbawa may mga papa-identify lang ng mga documents, ganyan, eh, to shortcut the proceedings, eh, maging open tayo na makipag-stipulate na lang po dun sa kabilang panig. O kasi basically wala rin naman talagang punto sa halimbawa sa defense tayo, kung yung sa prosecution, eh, parang isasalang lang naman yung investigador or custodian, eh, talagang, as much as possible, eh, kung puwede naman na mag-ano na lang, i-stipulate na lang para hindi na isasalang itong mga testigo kasi kakapal lang po yung records. Take note. O kasi kung halimbawa
mag-ano pa tayo, gagawa pa tayo ng attempt to cross-examine yung ano, yung, investigador na wala namang kinalaman po dun sa ibig sabihin ko sa pangyayari o yung pagkakahuli ng kliyente natin dun sa insidente, ganyan. Kaya as much as possible is tsaka welcome din siguro sa mga judges na talagang yung both sides, as much as possible hindi na talaga dadaan pa sa direct or cross-examination, redirect, cross-examination kasi talagang basically takapan lang po yung records. Kaya kung halimbawa nasa depensa depensa po kayo, alam niyo naman na talagang yung magiging testimony po nung ano, nung, potential witness, eh, talagang wala naman siyang kinalaman, wala siyang personal knowledge, we might as well stipulate kung ano man yung gustong pa-stipulate ng kabilang side. On the other hand, kung talagang, yung testigong isinasalang, eh, di umano may nalalaman dun sa pangyayari, eh, talagang yan yung puwede natin talagang, i-subject to cross-examination para malaman natin yung ano, kung talagang itong testigong ito, eh, nagsasabi ba ng totoo, talagang kinain lang po para gumawa ng kasinungalingan laban sa kliyente po natin. So, 'yan uulitin ko, may mga tagang testigo na tagang, to capture the proceedings, eh, dapat maging ano tayo, open to stipulation. Lalo na kung di naman talaga maka-score laban sa kliyente natin. Pero 'pag halimbawa yung testigong isinasalang sa kabilang panig, eh, talagang, di umano may nalalaman or, saksi daw siya di umano dun sa insidente, ayan, eh, talagang dapat nating ano yan, tanungin natin by way of cross-examination. Para siyempre number one to test yung credibility, para malaman natin kung talagang ito'y paing na testigo or talagang nagsisinungaling o nabayaran o kasi it is the only way na malaman natin kung talagang nagsasabi ng totoo itong testigo ito by way of cross-examination at, madaling mahuli ang isang testigo kung nagsisinungaling. At, 'yan siyempre ang objective natin, eh, yun yung makita naman ni judge kasi hindi may pagkakaila, yan din yung talagang primary purpose ng pag-take ng, testimony ng mga testigo para makita ng, huwes natin, ng judge, yung demeanor ng ano, ng testigo. Siyempre itong mga huwes natin, magagaling mag-observe po yan, malalaman po nila na ano, na siguro nagkakaroon na rin po sila ng ano, ng kahit papaano observation na itong testigong ito, eh, nagsisinungaling or talagang ma ma-assess nila na nagsasabi ng totoo kasi talagang very straightforward ang kanyang testimonya. Pero basically kaya tayo nagko-cross-examine, eh, para kung halimbawa itong testigong ito, eh, talagang ang potential lang na magsisinungaling at, guguluhin lang po yung ano, yung kaso, eh, talagang dapat, eh, iwasan natin. So in short, yan na kung saan nasabi ko na po sa ating mga kaunting nanonood kung ano yung talagang testigo na willing na mag-stipulate na lang or mag-cross-examine. So, ganito po. So, ang next topic natin, eh, pagdating naman po sa ano, yung sabihin na natin, eh, medyo nasangkot yung ating kliyente or potential client sa isang non-bailable crime. So halimbawa sabihin natin sa kasong rape or sabihin natin sale of, illegal drugs, ayan kung saan talagang siyempre ang, intensyon ng kliyente, eh, habang umuusad yung kaso, eh, nasa laya. So tayo siyempre kung halimbawa naman talagang, based sa assessment natin, eh, talagang medyo mahina naman talaga yung ebidensya ng taga-usig or prosecution. Usually yan yung remedy na fina-file natin, yung bail petition. So, yan siyempre pagka halimbawa na-arraign na po yung kliyente po natin, ayan kung saan talagang, i-indicate na natin sa korte, i-manifest agad po natin na ang intention natin na magsasampa po tayo ng petition for bail. So, basically sa petition for bail lang naman, eh, talagang, ang prosecution ang magpepresenta ng testigo nila. Yan kung saan to establish kung whether the evidence
of guilt is strong. So yan ang pamantayan po ng husgado pagdating po sa bail petition. In short, hindi pa tawag ba dito, aalamin ng husgado kung halimbawa guilty beyond reasonable doubt yung ano, yung, kliyente po natin. So in short, yan yung, ang bail petition, ito yung first opportunity para mapalaya natin yung kliyente natin habang dinidinig yung kaso. So, yan siyempre talagang we owe it to our client na siya'y inosente until proven, otherwise. So, exhaust natin yung ano, yung bail petition so to speak. Huwag niyo ng kahaba-habaan. Naku, sa totoo lang modesty aside, mahaba na yung 3 page na ano, na bail petition, sa totoo lang. Kaya huwag niyo ng pabahay na parang isang dosenang pahina yung bail petition. When, ibig sabihin ko kahit na 2 to 3 pages lang yung, petition for bail po natin, yan to emphasize, kung gusto niyo, eh, bigyan ko kayo ng ano, ng template at, rest assured aaksiyunan yan ng huwes. Hindi nila yung parang i-de-deny dahil napakaikli ng ating, petition for bail. So sa'tin, napakadaling pleading na i-submit yan for the benefit of our client. Ibig sabihin ko di pa naman napapatunayan yung kanyang, kasalanan or, ang kung saan yung krimen laban sa kliyente natin. So, uulitin ko, huwag niyo ng kahaba-habaan yung ano, yung petition for bail. Yung mga 2 to 3 pages lang will suffice. Yung parang, siyempre parang sinasabi natin na ang karapatan ng kliyente natin, dinggin yung kaso na nasa laya pa siya kasi hindi pa naman napapatunayan na siya ay nagkasala sa batas. So, talagang, siyempre sabihin natin na talagang, kaya tayo nagfa-file ng, petition for bail, based sa ating initial assessment, lumalabas, talagang yung evidence of guilt is not strong. Yun, babaliktarin po natin kasi yun naman yung dapat patunayan ng prosecution na talagang yung ebidensya nila talagang, yung evidence of guilt nila is very strong na tantamount to the denial ng ating, bail petition. So yan, yung bail petition naman kasi talagang ano yan, supposedly summary in nature. Pero yan din yung na-encounter ko rin sa ibang korte, kanya-kanyang diskarte din sa totoo lang. So minsan na naka-encounter ako halos lahat na yata ng prosecution witness na isa lang. Biro mo bail petition pa lang po yun. So basically dapat, yung pinaka sabihin na natin dalawa or at the most tatlong testigo ng prosecution yung isasalang for, bail hearing lang. Pero yun nga, sa totoo lang, na-experience ko sa aking practice for the past 2 decades, iba-iba rin yung diskarte. Meron akong isang kaso, umabot pa kami na kami, yung biro mo yung pinag-present kami sa defense para to prove na talagang hindi gusto mo mahina yung, ebidensya ng prosecution. You can only imagine, biro mo sa bail petition pa lang, pati yung sa defense, pinag-present ni judge. Pero what can we do? Yun yung talagang parang gusto ng ating huwes para siguro mapag-aralan niya ng gusto yung ano, yung, merits ng ating, bail petition. When sa totoo lang naman yung bail petition, dapat, talagang summary in nature. Meaning hindi talaga yung parang extensive yung ano, yung pagpresenta ng ano, ng prosecution or ng, public prosecutor or private prosecutor. So, uulitin ko, pagdating sa file ng petition for bail, ayan, pagka once na na-arraign na yung kliyente, ayan, puwede ka na talagang mag-inform sa husgado na talagang, ang intention niyo, mag-file ng petition for bail. So, in short, yan, siyempre bibigyan ka ng time frame ng judge kung kailan mo isasabit yung petition for bail at, yan, i-calendar yung kaso niyo for bail hearing purposes. So, hindi ito yung talagang trial on the merits, which is to prove yung beyond reasonable doubt. Sa bail petition, yan kung saan for the benefit ng ating mga non-lawyers, talagang, ang pag-uusapan pa lang diyan, kung halimbawa yung ebidensya ng taga-usig, talagang malakas. So kung mahina, basically, yan, malaki yung probability na i-gra-grant yang petition for bail.
And based sa experience ko, so once na mag-grant yang petition for bail, ay naku malaki ang chances na maabsuelto in the long run yung kliyente. Gano'n lang po kasimple. O kasi gaya ng sabi sa bail petition, ano lang po yan, evidence of guilt, strong lang yung ano, nagiging basehan or pamantayan. Unlike yung para mapatunayan kung nagkasala ang isang tao ng, batas kriminal, eh, talagang beyond reasonable doubt. So sa'tin 'pag halimbawa kahit papaano na-grant na yung petition for bail, eh, rest assured, ako na po nagsasabi, eh, napakalaki ng tyansa or chances na talagang, in the long run maabsuelto rin yung kliyente natin. O kasi to emphasize, yung bail petition, evidence of guilty strong lang yung pag-uusapan na issue. Unlike yung talagang kabuuan ng paglilitis or trial, eh, proof beyond reasonable doubt yung, hahanapin ni judge para maka-reach ng decision, whether for the conviction or acquittal ng ating kliyente. So again, siguro basically wala ng, puwede pang i-discuss sa petition for bail, pero encourage ko sa mga new lawyers, huwag niyo ng pahabain. Kasi ibig sabihin ko, talagang, ang mga judge naman natin pagka once na nakita nila siguro yung title, eh, petition for bail, eh, alam na niya yung usapin. Kung sa ano ay excuse me, sawang-sawa na yan sa mga kung ano-anong mga pleadings na or contents, yung body mismo ng bail petition. So we go to another, remedy ng isang, akusado. So granting halimbawa na-grant yung petition for bail mo, supposing, eh, dahil sa medyo mabigat yung kaso, eh, halimbawa meron akong isang kaso, nung nag-grant, eh, nag-impose naman si judge ng almost 700,000. Eh, you can only imagine kung talagang medyo pobre din naman 'tong kliyente natin, eh, talagang, hindi niya ma-afford. Basically kung wala rin naman talaga siyang pambayad ng pampiyansa niya, eh, di gano'n din parang useless din tayo na na-grant yung petition for bail. Kaya ang ginagawa natin as lawyers, eh, yun nga kung saan nagfa-file din po tayo ng, reduction or motion for reduction of bail. Or halimbawa, teka ano pa yung isa pang ginagamit kong title, parang yan, parang, for the court to fix yung appropriate bail. So in short, ang korte naman meron silang sound discretion para i-reduce yung recommended bail ng prosecution service ng ating, bansa. So kung halimbawa talagang hindi kaya ng kliyente, yan, yan ang dapat nating sinasabit na pleading, yung motion for reduction of bail. So meron din naman yan, yung kung saan talagang, kung talagang hindi pa rin kaya by way of cash o, eh, talagang pinaka-last way na lang, eh, siguro by way of surety bond na lang. At usually yung surety bond naman, eh, ano, kung ano yung recommended bail, kung base sa experience ko, nasa ano na, roughly 20 to 25% ng total amount. So for example, 100,000 yung recommended bail, so kung magsu-surety ka, eh, siguro naman ang babayaran na lang natin sa surety bond is between 25 to 30,000, so to speak. O pero kasi siyempre sa surety bond naman 'yan, ang problema diyan kailangan mong i-renew 'yan yearly. Wala pa naman ako na-encounter na surety bond na parang for the whole trial. So, ang sa'tin, eh, yun din naman yung ano parang cons ng ano ng, pagpo-post ng surety bond. O kasi pagka nasilip ka ng prosecution diyan, o 'yan, eh, kung sino gawin pang issue ni piskal yang ganyang ano, yung halimbawa pag-lapse ng surety bond. So, kung may pera rin naman, o 'di well and good, bayaran yung, recommended bail. Kung hindi kaya, ayan, as lawyers nagfa-file tayo ng reduction of bail. Oh, pero yun na, last resort na lang po yung ano, yung, pagbibigay or ah, pag-a-avail ng surety bond. Oh, kasi sa surety bond, ang dami pang mga etche boreja, ang dami pang mga rekisito.
may mga ano pa yan, mga certification sa barangay, o yan may mga sketches, bla, bla, bla. At, obviously dapat yung piyansador accredited. Eh, baka kasi fly by night yun, eh, baka hindi rin i-approve ni judge yung surety bond. Lalo na kung halimbawa parang sabihin natin nasa blacklist na or talagang may notorious na yung surety bond na nakuha natin. So yan, uulitin natin, yan kung saan yan eh, isang mga remedy din po na makakaluwag sa kliyente natin. Na kung halimbawa napatawan ng napakalaking piyansa, o eh as lawyers, eh, tulungan natin yung kliyente natin na medyo mapababa yung mga gastusin nila habang nililitis yung kaso, yan by way of, reduction of bail. So usually naman kasi, as a general rule ay hindi sabihin natin hindi naman as a general rule, ang husgado naman kung halimbawa ang request mo lang naman 50% reduction, ayan talagang wala pa akong na-encounter na judge na dininay yung ano, yung reduction of bail kung 50% lang naman yung hinihingi natin. Oh, pero meron din naman tayong mga ano, tawag ba nito, cases na talagang, below ano, kung sa ano, sabihin na natin, eh, hindi in-apply yung automatic na 50% reduction of, cash, o sabihin natin yung, sa bail na hindi lang natapos sa 50%. As a matter of fact, even less. Oh, pero depende na po sa arguments ng lawyer 'yan pagdating sa ano, sa pag-create ng, motion for reduction of bail or, parang motion na, for the court to fix or determine yung bail, so to speak. So, nasa 26 minutes na po tayo, bilis ng oras po mga kapatid at, ah, natutuwa naman ako kahit papaano may lagpas isang dosena naman po yung ano, dito, nagtiyatiyagang panoorin itong aking, programa. So, let's go to another topic o natapos na natin yung sa petition for bail, reduction of bail. Oh, ngayon may mga ganito naman situation. Ito hanggang ngayon, eh, hindi ko pa rin maintindihan sa totoo lang, ako'y almost 23 years ng lawyer. So, ang sa'tin lang naman, ang na-experience natin once na halimbawa yung prosecution service, eh, talagang in-indict po yung kliyente po natin, 'di ba? Sa totoo lang. Halimbawa sabihin natin, eh, sabi ng findings ng, probable cause, o ngayon may ginagamit na po ang piskalya natin na na kung sano na yung, respondent, eh, can be convicted with moral certainty, bla, bla, bla. So, ang kaya ko gustong i-tackle itong ano, yung procedure after na magkaroon po ng resolution yung piskalya natin, tapos 'yan, on the way na para iakyat yung kaso sa korte. So, sa'tin ang ako, personal opinion ko lang. O kasi ibig sabihin ko supposedly kung halimbawa against sa kliyente niyo yung resolution, o di siyempre meron po tayong sinasabing motion for reconsideration. So yan, fina-file po natin. O in case of denial, eh, talagang gusto natin, eh, i-definitive pa rin natin yung cause ng kliyente natin. Kaya minsan after na dininay yung motion for reconsideration natin, eh, umakyat pa tayo sa Department of Justice, yung sa sentral. O yan, by way of, petition for review. So siyempre ako as a defense counsel, siyempre ang gusto ko lang naman, eh, dapat na-exhaust natin yung ganitong remedy sa mga kababayan natin. Pero ang nangyayari kasi once na yung piskalya nag-ano na, palabas na ng resolution, before you know it yung information nasa husgado na. Without awaiting or parang yung exhaustion ng ano, ng parang remedies ng isang ano, respondent of a criminal case. Ito naman yung parang ano ko naman sa ano, sa mga appeal natin sa mga, public prosecutors na talagang ano, dapat natin tandaan na lahat din tayo mga pamilyadong tao. 'Pag nag-indict tayo ng isang individual, eh, hindi lang yan siya yung pinaparusahan po natin. Ultimong pati yung mga kapatid at, kapamilya niya ay affected. Kung halimbawa talagang yun nga, after nagkaroon na ng ano, ng, findings na talagang, dapat litisin na sa korte, eh, gaya ng sabi
hindi lang yung respondent yung affected, gusto na naapektuhan po sa ganiyang sitwasyon, pati buong pamilya kung tutuusin. So, ang sa'kin lang naman, eh, meron tayong sinasabing petition for review with DOJ, pero ito na yung parang nagkakaroon ng ano, na problema along the way. So, siyempre kahit na may petition for review na tayo sa DOJ, kaso yung kaso nasa korte na, o yan, kung sa ano, ang nagagawa lang natin, mapa-defer yung arraignment. Pero yung judge naman kasi hindi rin maghihintay. Kasi sa present rules natin, talagang parang kaya mo lang siyang pa-defer for, the next 60 days. So, 'pag halimbawa sabi ni judge o Attorney Makam, 'pag, during the next hearing which is, after 60 days kung wala pa ring resolution yung petition, for review mo sa DOJ, diretso na tayo, 'di ba? Parang hanggang ngayon, yan ang hindi ko pa rin po maintindihan po. With due respect din po sa mga part ng prosecution service natin. Kung bakit, siguro naman puwede naman siguro yung halimbawa, hihintayin ng piskalya natin kung talagang magmo-motion for reconsideration pa or, magfa-file pa ng petition for review with DOJ. So, kawawa rin yung mga mamamayan natin na talagang ibig sabihin ko wala rin namang pera para to exhaust yung mga ganyang remedies. Pero sa'kin lang naman, yun nga, ito yung talagang minsan point of clash ng korte tsaka ng piskalya po natin. Kasi kagaya ng nabanggit ko kanina, yung judge natin hindi maghihintay na i-resolve pa yung petition for review sa DOJ. So, parang short in saying, talagang ang laban lang ng isang respondent in a criminal case before the prosecution service, siguro at the max, yung motion for reconsideration niya. Tapos yan kung talagang hindi pa rin pagbibigyan, diretso na, litisin na po sa korte yung kaso. O ka so parang lumalabas yung petition for review with DOJ, talagang hindi mo rin talagang maaasahang ano na remedyo sa isang kliyente natin. Kasi yun nga, may ano lang siya, may time limitation. Kung sino kaya nating mapa-defer yung ano, yung, court proceedings, pero yung judge natin, hindi talaga maghihintay ng katakot-takot. Talagang by the book, once na natapos na yung 60 days na na-defer yung court proceeding, talagang itutuloy na with or without yung, resolution ng petition for review. So, dapat siguro yun yung parang as a lawyer, yan dapat yung i-revisit natin. Yung ano, yang ganyang situation na talagang nagkaroon na ng adverse resolution, yung respondent intended niya talagang aakyat pa sa DOJ to question yung resolution, tapos yan yun na nga yung interplay na nai-file yung criminal information sa korte, ganyan. Kung saan talagang kahit ako siyempre ang personal sentiments ko nakakalungkot. Kasi basically parang sinabi natin yung petition for review with DOJ, talagang ano rin, parang useless formality so to speak. Ayan, kasi siyempre experience ko rin po 'yan. Kasi talagang basically, ewan ko, siguro sa almost 2 decades sa practice, mangilan-ngilan lang yung nahihabol dun sa 60 days na binibigay ng korte. Para ibig sabihin ko yung nade-defer yung court proceedings na nagkaroon ng outcome yung petition for review. Nabibilang lang po sa mga daliri ko. Yan, as God is my witness. Kaya nga yan yung parang dismaya po natin na talagang dapat yan din yung i-revisit ng judiciary din natin tsaka tawag ba nito, ng, Department of Justice na ano ba talaga yung ano, kung ano yung dapat gawin para talagang ano siya, mag-jibe na talagang indeed ma maasahan yung, relief na petition for review sa Department of Justice. At hindi yung parang minamadali natin yung proseso. Gaya ng nasabi ko nga, siyempre hindi lang yung respondent ang apektado kundi yung buong pamilya niya. Now, since, ang bilis ng oras, almost 35 minutes na po, tackle muna po tayo dun sa ano, 'yan kung saan talagang,
Sa experience ko, ayan, lalo na sa mga criminal cases, eh, 'yan once na nag-present na yung prosecution tsaka yung defense, eh, bihira lang talaga yung ano, yung prosecution side na hihirit pa ng rebuttal, so to speak. O kung sa ano talagang, ewan ko kung sa ano parang na yun gaya ng nasabi ko nabibilang din sa daliri natin yung experience ko na after ako after kami present ng defense evidence, eh, talagang bihira lang yung prosecution na nagre-request sa korte kung, na i-set yung, kaso for rebuttal evidence. Pero siyempre sa point of view ng ano, ng defense, siyempre ano yan, very welcome yan kasi parang short in saying, considering the fact na talagang sa'tin sa defense side ang gusto lang natin, eh, magkaroon ng pagdududa dun sa kaso laban sa kliyente natin or sa akusado. The mere fact na nagkaroon ng ano, ng, rebuttal, ibig sabihin, eh, talagang yung prosecution meron pang dapat na ayusin, so to speak. Kaya siguro by practice, eh, talagang yung prosecution, eh, although accorded naman ng rules of court natin yung mag-present ng rebuttal, eh, ayaw na nilang mag, present ng rebuttal evidence kasi siguro ang mindset ng judge 'pag once na yung prosecution, eh, magpe-present pa ng rebuttal evidence, eh, talagang siguro medyo hindi sila kuntento sa ebidensya nila. So, sa'tin as defense, aba'y tuwang-tuwa tayo 'pag may rebuttal evidence kasi meron ding sinasabing so rebuttal evidence. So, ang sa'tin lang naman kahit sinong defense lawyer once na sinabi ng prosecution, eh, mag-ano sila, magpe-present ng rebuttal, ay welcome 'yun. Welcome sa isang defense counsel 'yan kasi kahit ikaw magtataka ka kung bakit anong dapat pa nilang i-rebut dun sa defense evidence. Kasi kung halimbawa talagang naipresenta nila sa ano nila, sa pag-present ng prosecution evidence, eh, bakit pa magre-rebuttal evidence. So sa'tin, sa defense side, yung pag-present ng prosecution ng rebuttal, eh, good sign po sa mga defense 'yan. So, good morning din po kay Donald, 'yan. Ay, thank you rin po, Ma'am Karen sa dulang. Oh, ito pala si idol natin si, Attorney Victor Fernandez. Ang tanong niya po dito, would your candor and mannerism affect how the judge will rule on your motion objection? So, sa'kin kasi ang experience ko, 'yan kung saan talagang ang mga host naman natin, eh, gaya ng sabi, i-assume natin na talagang sanay sila sa daan-daan or libo-libong mga litigante na nag-a-appeal sa kanyang korte. So, in short, eh, marami na siyang mga na-observe. So siyempre ang mga judge alam nila kung halimbawa yung lawyer gumagawa lang ng palusot, ganyan, bla, bla, bla. So sa'kin, it really pays to be candid sa korte. Talagang with all humility, kung halimbawa nagkamali po tayo, eh, di magsabi tayo sa husgado at, tao rin naman 'yan na ibig sabihin ko kung halimbawa maayos naman yung paliwanag mo kung bakit halimbawa sabihin natin mayroong hindi ka nai-submit or may instruction si judge na yun nga dapat mong gawin agad at, unfortunately nalimutan mo unintentionally o tapos yan nasita ka na naman ni judge na halimbawa ayan for example, mangilan-ilang beses na akong ano nasabihan ng, judge na hindi pa raw ako pa-file ng entry of appearance. Pero siyempre sa'kin naman na hindi na tayo ano gumagawa ng palusot o 'di parang nag-undertake na lang tayo sa judge na yun nga i-submit din natin yung entry of appearance pero not necessarily yung parang, nilalabag natin yung kanilang directives so to speak. So it's 11:40 mga kapatid at, siguro i-wa-wrap up natin with another topic.
ito na siguro last topic natin yung, pagdating sa mga pre-marking. So, based na rin po sa assessment ko, eh, siguro kailangan dugtungan ko po itong, pagbibigay ng tips at, 'yan kinulang na naman po tayo sa oras. Kung sa ano talagang, magaganda pa naman din yung iba pang nandito kung sa ano, regarding sa mga Rule 45 and 65 or yung, pagdating sa mga desistance or recantation o pero medyo mahaba-haba po itong mga topics na 'to. Kaya siguro gagawa ulit ako ng panibagong segment para to discuss itong mga nasa listahan ko. Now to cap this morning's discussion, ayan punta tayo sa mga pre-marking. So, it really pays na nagkakaroon tayo ng ano, ng pre-marking bago tayo tumakbo ng trial. Kasi kahit papaano sa pre-marking, ayan, eh, kung saan nakikita na po natin yung ano, yung mga ebidensya ng kabila o nilalatag na rin natin yung mga ebidensya natin. O yan, kung saan parang kino-compare na po natin yung ano, yung, mga dokumento para ibig sabihin ko lalo na kung halimbawa may hawak ka ng mga original documents, you might as well ano na ma-mark na po yung mga photocopied documents natin at, ma-authenticate na ng kabila. Kasi at least yung mga original puwede natin ibalik na natin sa kliyente. So, at least, eh, lalo na kung medyo importanteng dokumento 'yan, hindi na tayo kakabahan kung mawawala natin yung mga dokumento. So, in short, yung pre-marking it really pays, um, para mas ano, mas ma-expedite yung proceeding kasi basically i-anticipate mo na itong mga dokumento sa pre-marking i-attach din yan sa judicial affidavit ang mga testigo ng kabilang panig. So, in short, once na may mga markings na po siya at yan, nakalagay naman diyan na dun sa photocopied document, eh, faithful reproduction, it is safe to assume na parang nakita mo na yung original at hindi mo na talaga kinuwestiyon. So, siyempre malaking tulong po yung halimbawa bago tayo pumasok sa trial, eh, ano na natin, minamarkahan na natin yung mga ebidensya. Number one para siyempre for the protection or safety ng mga original documents at, kahit papaano ibig sabihin ko, kung bitbit mo lang naman yung photocopied document mo, kung mawala man yan o at least ibig sabihin ko puwede mo naman sabihin sa kliyente mo na talagang, unfortunately hindi naman sa sinasadya, eh, nawala mo yung dokumento, at least, eh, may maire-reproduce po natin yan. So, siyempre yung basically ginagawa sa mga korte yung pre-marking para to expedite yung proceedings. So, pero sa experience natin, eh, hindi lahat ng korte talagang ganyan. Basically minsan nagmamarka na lang during trial o halimbawa pini-present na po yung mga testigo. Pero mas maganda pa rin po talaga na mag-set aside tayo ng pre-marking para ibig sabihin ko wala ng bulagaan pagdating sa trial. So again, it's, 11:43 at, salamat po sa mga sumama sa aking ano, humble na presentation at sana may nakapulutan po kayo ng kaunting aral or tips sa practice. At, rest assured, eh, kung sa ano talagang marami pa akong dapat na topics na i-discuss, pero I have to limit yung presentation ko ng 45 minutes para at least ibig sabihin ko hindi masyadong very boring pagka talagang pinanood mo yung minute 1 to 45. So again, maraming salamat po sa pagsuporta sa aking, maliit na ano, na ambag sa legal profession at sana huwag kayong magsawa na manood sa aking mga ano, ito mga future ano ko po, mga future, Facebook, live. So again, sa mga nanood, this morning, maraming salamat at yan, Ma'am Patricia, talagang, basically marami pa po kasi akong nasa listahan kaya talagang, basically walang dahilan na hindi ako mag-ano po ng ano, ng panibagong, session. So with that, yun ko sana maraming salamat po sa ano, sa pagsuporta sa aking maliit na programa at sana may napulot po kayong aral pagdating sa pagsasanay sa legal profession. So with that, binabati ko po kayo ng ano, ng, magandang umaga at, enjoy the rest of the day at bukas, trabaho na naman po tayong lahat. Again, see you soon next week.